Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na dyan with evidence. Nako po, binaon sa lupa ang ratings ng mga feeling tatakbo sa 2028 election. Nako si Romualdez, Kabibig, nagpaparamdam na. At si Risa Hontiveros, sabi naman niya, very open siya sa possibilities na posible siyang tatakbo sa 2028 election. Well, in fact, si Trillanes yata gusto din tumakbo sa 2028 election. Senador, vice-presidente, presidente ni Risa Hontiveros. Ewan ko. Ayon sa latest survey, mga kabibig, ayon sa Tangere ha, kahit sinupalpal, dinungisan ang pangalan, niyurakan, at politically motivated lahat ng nangyayari kay VP Sara ngayon, partida mga kabibig. Siya ang may pinakamataas na ratings na kung ngayon ang eleksyon, siya ang mananalo. Sige ha, ipakita ko sa inyo ang latest result ng survey. Baka sabihin nyo, nako, binayaran na naman yan kasi si Sara talaga Si Sara, palagi ni Sara, meron pang impeachment case niyan. Sirang-sira na ang pangalan ng mga Duterte. Duterte nga, nandun pa sa ICC, hindi makalabas, karma. Halo, yung bibig mo, baka babalik yung karma ang sinasabi mo. Ito ang sagot ng madaming Pilipino. Kung mataas ang rating ni VP Sara sa 2028 ba, siya ang pinili ng mga tao, meaning mataas ang trust ng mga tao kay VP Sara. So ito kabibig, ipapakita ko sa inyo ang resulta, latest news talaga ito kabibig ha. Itong Tangere result. Tingnan nyo. 2028 Presidential Preferential Survey, survey field work June 20 to 22. Ngayon lang, ng June 2025, margin of error plus minus 2.15%. Sample size, 2,000 people are asked kung sino ang gusto ng bobotohan ko ngayon ang eleksyon. Number 1, of course, VP Sara, nakakuha ng 35%. Hindi pa, medyo malapit na lang. Ilang 2 taon na lang yan VP Sara 35%. Leni Robredo bumaba 19%. Yung color red means bumaba ang kaniyang placement. Pero still the same. Pangalawa si Leni sa gustong iboto ng mga tao. Pangatlo si Bongo 13%. Raffy Tulfo 9%. Martin Romualdez 6%. Nako. Kaya pala nagparamdam na si Martin ngayon. Risa Hontiveros, 3%. Salamat, Madam Chair. Si Risa Hontiveros na merong skandalo ngayon yung kung saan yung star witness niya noon na nakatakip ang mukha, lumantad na ngayon na walang takip ang mukha. Kung saan sinabi ng star witness na alias Rene na binayaran siya ni Risa Hontiveros. So, paano na to ang 3% ni Risa Hontiveros? Lalo, baka mag-negative to. Kasi, sabi ng iba, hindi naman kapanipaniwala kabibig yung sinabi ng alias Rene. Ngayon lang siya nagsalita. Baka nakulangan sa perang bigay-bigay. Kung nakulangan sa perang bigay-bigay, so naniwala kayo kay alias Rene na binayaran talaga siya ni Risa. Diba? So, yan. Cheese Escudero, 3%. Ruben Padilla, 1%. Amy Marcos, 1%. 10% ang undecided. So itong si Ruben Padilla, sinabi na niya na magiging, tawag dito, parang siya yung, tawag doon sa, sa isang eleksyon, siya yung parang magdadala sa pangalang Sara Duterte at Amy Marcos. Diba? Sa isang pagtitipon ng mga OFW na kung saan pumunta si VP Sara, I think sa Malaysia yon, sinisigaw ni Ruben Padilla, Sara Amy sa 2028. Pabor ba kayo doon, mga kabibig? Posible kaya si Senator Risa Hontiveros at Martin Romualdez ay magsanib puwersa? Hala ka! Or di kaya Leni Robredo at Risa Hontiveros sa 2028?
Nako, hindi natin alam. Pero I'm sure si Leni Robredo masaya na sa pagiging mayor. Mas mabuti pa daw na doon muna siya magserbisyo sa kanyang sa kanyang mga kabayan para ramdam talaga ng mga kabayan niya ang pagmamahal at totoong serbisyo. Wow, kakamping, kakamping. Well, si Risa naman ay still fighting. Of course, ito yung last term ni Risa. Ila ba? Last term naman ni Risa? I don't think so. Last 3 years ni Risa as senator. So, posible ba siyang tatakbo ulit? O last term na ba ito ni Risa? Or tatakbo siya sa highest position pa? Diba? I don't know with Amy Marcos kung ano ang plano niya. Pero parang ang mga tao ayaw ng Sara Amy. Parang never again daw. Tama na daw yung isang pagbubudol ni VVM. Di ba mga kabibig? So far 35% ni VP Sara, malaki na to kabibig. Ito yung nagsasalita na marami pa rin ang naniniwala kay VP Sara. Okay? So based naman sa presidential, vice presidential mga kabibig natin, sa vice presidential mga kabibig, I think sino ba? Meron akong dito tawag dito, galing ito sa Manila Times. Ito yung kanilang resulta. So i-share ko kabibig. Wait for a while. Share ko muna yung vice presidential kung sino yung gusto nila maging vice president in case kung ngayon ang election. Ito na. Oy, nangunguna si Bongo. In fairness, si Bongo, mas mataas pa si Bongo kay ni VP Sara. VP Sara 35, 36, 35. Kay Bongo 38%. Mas gusto Sara Bongo ang tandem. Hala, Bam Aquino. Uy, delikado si Bam Aquino. Baka Bam Aquino at Leni Robredo sa 2028. Raffy Tulfo 9%. Risa tumataas 5%. Erwin Tulfo, kaupo pa lang, aambisyon na ng vice presidential president, 4%. Chis Escudero, 4%. Amy Marcos tumaas, 4%. Ruben Padilla, 3%. Others, baka hindi na na-mention kung sino. At undecided is 8%. Ito ay base sa Tangere from June 20 to 2022. Yun kabibig for the vice president. Tingnan natin. Yan kabibig for the vice president. Sa presidente naman, iyan mga kabibig. Kita nyo naman, So, halata talaga, si VP Sara talaga ang posible maging presidente sa 2028. Do you agree with me on this tawag dito, observation mga kabibig niya? Si VP Sara ay posible kung tatakbo talaga siya. Kung wala na, hindi naman ibig sabihin na wala siyang choice. Kung kakailangin na talaga, kung isinisigaw na ang kanyang pangalan na VP Sara, takbo ka na as presidente, tapos si Bongo ang magiging vice president. So, mga Bisaya, mga anak ko, talaga susuportahan niya sa mga Bisaya, 100%. Susuportahan niya ng mga Bisaya. Mindanao at Visayas, suporta yan Mga Bisaya, Sara Bongo, di ba? Sarago, Sara Bongo, Sarago. Sago. in fairness, maganda ang tandem, Sago. Di ba kami big? So, ano ang inyong komento hinggil dito? Okay lang ba sa inyo na magtandem sina VP Sara at si Bongo? Well, na-shock ako sa mga komento ng ating mga netizen, mga kabibig. So, eto, yung 6% powerful yan si Tambaloslos coming 2028 election with the help of the COMELEC. Huy, bagam kayo. The Iron Lady Eagle, the Philippines, followed as VP Sara and Sara, the next president of the Philippines. Ito pa. Yung 6 at 3%. Sino ba 6 at 3%? Si Romualdez at saka si Risa Hontiveros. At the rest, okay ako. So, okay siya na si Romualdez at si Hontiveros ang mag-team up. Martin at Risa, Marie, or Marsa, di ba? Hontiveros, Romualdez, Rumhon, Rumhong, Tisa, Tinsa, Marsa, ang lansa ng pangalan, Marsa, super lansa. Kaya talaga bibig Mag-election pa ba? Buti pa si
Undecided may 10%. Hala, kulang ito. Dapat merong former Senator Antonio Trillanes kasi he is considering to run for presidency sa 2028. Inatalo na nga siya sa pagka-mayor, tatakbo pa naman siya ng pagka-presidente. Ano nangyari? Well, ganoon talaga. Yun ang gusto ni Trillanes. Hindi natin hindi natin ma-control sa Trillanes. Kung feel talaga niya na mas maganda at mas effective siya bilang presidente ng Pilipinas, why not? Bigyan natin ng, depende kung bibigyan mo ng boto. Diba? Depende sa inyo kung bibigyan nyo ng boto si Trillanes, mga kabibig. So, yun mga kabibig, grabe ang mga pasabog, no? Malayo pa nga ang election, pero may mga presidential survey na ngayon at vice presidential survey na at nangunguna si Sara Duterte at Bongo. In fairness, palakpakan naman ng mga Bisaya diha. Ang mga Bisaya talagang lumalaban. So, ano ang iyong komento mga kabibig? Sino ang iyong papaboran sa mga nasulat na mga pangalan? Ano ba ang question nila tungkol dito? Ano ba ang question nila? Tingnan natin kung ano ang question regarding on this survey. Ang question pala is, hindi pala. Ito ang nangyari mga kabibig. The survey revealed strong pairing preferences. 90% of the Duterte supporters also choose Go as their preferred vice president, while 8 to 9 out of 10 Robredo supporters selected Aquino. So posibleng Sara Duterte versus Bam Aquino for 2028. Naku, paano si Risa? Baka magtampo. Sabi ni Risa, I'm hoping for possibility. So, posible mga kabibig, Bam Aquino ay ilalaban kay VP Sara. Pero kung ako si Bam Aquino, hindi ako tatakbong presidente. Kasi may 6 na taon pa akong uupong senador. Susulitin ko muna ito. Magpapa-epal muna ako, magpapaganda muna ako ng aking career and also image. Pero baka after ni VP Sara, pwede akong tumakbo kung gusto ni Bam Aquino. Kung sana may makasuggest kay Bam Aquino. Pero mabibig, sino naman ang pwedeng, sa administrasyon, papayag kaya si Bongbong Marcos na isang Aquino ang pwede niyang ikampanya sa 2028 para kalabanin lang si VP Sara. Di ba, kabibig? Ito pa ang latest news, kabibig, tungkol kay Martin Romualdez. Naghahanda na nga ba si Martin Romualdez sa pagka-presidente? Ito, kabibig, sa politiko, House Speaker Martin Romualdez, the powerful late congressman and cousin of President Ferdinand Marcos Jr., is widely believed to be positioning himself for a 2028 presidential run. Diba? Pinabango na ang pangalan ni Martin Romualdez. But if history is any indication, he faces more than just political rivals. He is also battling a legacy of failure tied to the very office he now holds. Posible. Of course. Kung ako pa si Martin, hindi mo na presidente tatakbuhan niya kasi hindi sa survey wala talaga, kabibig. Wala talaga. Walang mekos-mekos na mangyari. Ay grabe, baka may mekos-mekos sa COMELEC. Ngayon nga, nag-trending ang COMELEC na may mga mekos-mekos nangyari. Posible bang gagawin yan ng COMELEC? Nako, COMELEC, wag mong kayang gawin yan. Masisira ang buhay mo. Diba? So, the powerful late congressman, widely believed to be positioning himself for the 2028 presidential run. So, naniniwala si Martin na kaya niyang talunin si VP Sara. Confident si Martin Romualdez at siya ang itinadhana na tatalo sa mga Duterte. Wow! Ano yan? Inkatabiya. So, yun lang, kabibig, ang ating latest libag-libag for today. Marami ang nagkomento dito. Sabi ng iba, akala ko ba, sabi ni Princess Abante, hindi siya tatakbo? O di ba sinabi ni Princess Abante na wala sa isip ni Martin Romualdez ang tumakbong presidente? Pero bakit ang politiko na website ay para yatang nagsimula na silang mga kampanya
at pabanguhin ang pangalan ni Martin Romualdez. Diba? Ay, nako, Romualdez is the perfect representation of all the crocs worldwide. If a choice for president is between Vice Ganda and versus Martin Romualdez, I will prefer to vote for Vice Ganda. Look, uy, grabe naman. In the eyes of Loloy, lalay. So yun lang kami bigang ating latest libag-libag for the day. Kung tatakbo si Martin Romualdez, bobotohan niyo ba? Maganda ba ang team up posible ni Martin at Risa? Marsa, sobrang langsa. At pwede kaya mag-team up si VP Sara at Senator Bongo, matataas ang kailang ratings. Sago. Yun lang kami big. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.